Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 34 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa Lanao del Sur buy-bust operations. Anti-ship drills gagawin ng Philippine at United States Air Forces. Mga klase sa Maynila lilimitahan sa pang-umaga dahil sa tumitinding init sa bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, aabot sa 34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad mula sa isang 30 anyos na lalaki sa buy-bust operation sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Kinilala ang suspect na si Zacaria Jaji Nandang o mas kilala bilang Dats, residente ng Barangay Bagua 2 sa Cotabato City. Nasamsam sa kanya ang 5 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa dilaw na Chinese tea bags, 1 milyong budol money na gagamitin sa transaksyon, isang SUV, cellphone at identification card. Pagbabahagi ni PIDEA Regional Director Gil Cesario Castro, ito na umano ang pinakamalaking halaga ng shabu na nasabat ng mga otoridad mula nang mabuo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dagdag pa niya, posible umano na konektado ang naturang illegal drug trade sa paglikom ng pondo para sa nalalapit na halalan sa susunod na taon. Magsasama ang Philippine Air Force o PAF at United States Air Force sa anti-ship drills para sa COPE Thunder Philippines ngayong taon. Saad ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang hukbong himpapawid kung anong maritime strikes at anti-ship tactics ang gagawin para sa nasabing pagsasanay. Tinatayang 700 airmen mula sa PAF at US Air Force ang makikilahok sa bilateral military exercise na gaganapin sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Lilimitahan ng public schools sa syudad ng Maynila ang in-person classes sa umaga dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas ng heat index levels sa bansa. Sa memorandum na inilabas ng School Division Office of Manila, magkakaroon lamang ng face-to-face classes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa loob ng 6 na linggo mula April 11 hanggang May 28 sa parehong elementary at secondary levels. Samantala, magpapatupad naman ng asynchronous o distance learning modes sa mga estudyanteng hindi nakaschedule sa face-to-face classes. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.